Mga kaibigan, handa na ba kayong makinig sa isang kwentong magpapakilabot sa inyong gabi? Sa kwentong ito, makikilala natin si Aldrin, isang ordinaryong call center agent na may simpleng buhay hanggang sa makasalubong niya ang kanyang doppelganger. Isang araw, pag-uwi niya sa kanyang apartment, may makikita siyang kakaibang tao na kamukhang kamukha niya. Sino nga ba si Sandro at anong ritual ang kailangan niyang gawin upang mabawi ang kanyang buhay? Alamin natin ang buong kwento dito sa Creepy Pinoy Stories. Magandang araw po sa inyo mga tagapakinig ng kwentong kababalaghan. Ako po si Aldrin at gusto ko pong ibahagi sa inyo ang isang kakaibang karanasan na nagbago ng buhay ko. Nakatira ako sa Quezon City at nagtatrabaho bilang isang call center agent sa Makati. Simpleng tao lang ako, mahilig sa tahimik na buhay. May mga kaibigan ako sa trabaho pero mas gusto ko ang mag-isa. Sa araw-araw kong pag-uwi, lagi akong dumadaan sa kahabaan ng EDSA kung saan makikita mo ang iba't ibang klase ng tao, mga vendor, pulubi at mga siga at mga... Mainit ang araw sa Maynila at ramdam ko ang init ng sikat ng araw habang naglalakad ako pa uwi mula sa trabaho sa Makati. Sa kahabaan ng EDSA, napansin ko ang mga nagmamadaling tao, mga jeepney na puno ng pasahero at mga vendor na nagbebenta ng malamig na tubig. Habang naglalakad, nasalubong ko si Lando, isang pulubi na madalas kong makita sa kanto. "Boss, baka naman may barya ka dyan," aniya. Binilisan ko ang lakad ko, nagkunwaring hindi ko siya narinig. Hindi kalayuan, nakita ko ang grupo ng mga siga na sina Cardo, Tomas at Raul na nagiinuman sa kanto. "Hoy Aldrin, sumama ka naman dito," sigaw ni Cardo. Pero nagpatuloy lang ako sa paglalakad, hindi ko sila pinansin. Habang naglalakad palayo, narinig ko pa ang tawanan nila at ang tunog ng bote ng alak na nagbabanggaan. Naramdaman ko ang bigat ng kanilang mga tingin sa likuran ko, pero hindi ako lumingon. Pagdating ko sa apartment sa Quezon City, napansin kong tila napakatahimik ng paligid. Naisip ko na baka maaga lang natapos ang shift ng mga tao, kaya tahimik ang paligid. Sa pagpasok ko sa building, kinuha ko ang susi at key fob ko, pero hindi ito gumana. Sinubukan kong tawagin ang security guard pero walang sumasagot. Sa aking pagkabigla, nakita ko na may isang tao sa loob ng aking apartment na kamukhang kamukha ko. "Sino ka?" sigaw ko. Tumayo siya at lumapit sa akin. "Ako si Sandro, ang iyong doppelganger," aniya na parang wala lang. Napatigil ako at napatingin sa paligid, baka sakaling may ibang tao na makakita sa nangyayari. Pero tila tahimik ang buong building, walang ibang tao sa paligid. "Paano ka nakapasok dito? Anong ginagawa mo sa bahay ko?" tanong ko. Ngunit ngumiti lang siya at sinabing, "Hindi mo pa ako kilala pero magkakaroon ka ng pagkakataon." Sa gulat at takot, nagdesisyon akong lumabas muna ng apartment para humingi ng tulong. Naisip ko na baka isa itong malaking biro o masamang panaginip. Bumalik ako sa apartment kasama ang mga pulis na sina SPO1 Manuel at PO2 Ken. "Sir, may ibang tao sa loob ng apartment ko," sigaw ko habang papasok kami. Pagpasok namin, nakita namin si Sandro na kalmado lang na nakaupo sa sofa. "Ano bang problema?" tanong ni SPO1 Manuel. Hindi ko mapigilan ang panginginig ng aking mga kamay habang itinuturo ko si Sandro. "Siya ang impostor, hindi ako yan." "Ako si Aldrin, siya ang impostor," sigaw ko, ngunit naglabas si Sandro ng mga dokumento, ID, bank statements at mga social media accounts na lahat ay sa pangalan ko. "Sir, mukhang siya talaga si Aldrin," sabi ni PO2 Ken. "Kailangan kang sumama sa amin palabas ng building." Sa labas ng building, napagtanto ko na lahat ng aking pagkakakilanlan at digital na access ay nabura na parang hindi ako kailanman nag-exist. "Paano nangyari ito?" tanong ko sa sarili ko habang naglalakad palayo. Sa kabila ng aking galit at takot, bumalik ako sa apartment at pumasok muli. Si Sandro ay naghihintay na sa akin. "Kailangan natin mag-usap,"
sabi niya. Ano ba talaga ang nangyayari? Tanong ko. Bakit mo ginagawa ito? Ako ay isang alternatibong bersyon mo mula sa ibang dimensyon, paliwanag ni Sandro. Kailangan mong kumpletuhin ang isang ritual upang mabuhay sa mundong ito. Anong ritual? Tanong ko, hindi makapaniwala sa naririnig ko. Kailangan mong pumatay ng 3 tao bago maghating gabi upang makuha ang iyong buhay pabalik, sagot niya. Hindi ko kayang gawin iyon, sigaw ko. Wala akong kasalanan sa mga taong iyon. Wala kang pagpipilian, sabi ni Sandro. Kung hindi mo gagawin, mawawala ka na magpakailanman. Sa takot at desperasyon, napagtanto ko na kailangan kong gawin ang ritual kung gusto kong mabawi ang aking buhay. Sa kabila ng aking kalooban, sinimulan ko ang ritual. Una kong pinuntahan sina Cardo at Thomas na nagiinuman pa rin sa kanto. Cardo, Thomas, kailangan ko kayong makausap, sabi ko. Napansin ko ang pag-aalinlangan sa kanilang mga mukha, pero lumapit pa rin sila sa akin. Ano yun, Aldrin? Tanong ni Thomas habang hawak ang bote ng alak. Sa isang madugong engkwentro, nagawa kong patayin sina Cardo at Thomas. Patawarin niyo ako, bulong ko habang tinitignan ko ang kanilang mga walang buhay na katawan. Nang si Raul na ang aking target, nagawa nitong makatakas. Raul, hintayin mo ako! Sigaw ko, pero mabilis siyang tumakbo palayo. Sa desperasyon at takot na hindi makumpleto ang ritual, nakita ko si Lando na pulubi. Kailangan kong gawin ito, sabi ko sa sarili ko. Pinatay ko si Lando upang makumpleto ang 3 biktima. Sa pagkamatay ni Lando, naramdaman ko ang bigat ng aking mga ginawa. Ano na ang gagawin ko ngayon? Tanong ko sa sarili ko habang naglalakad pabalik sa apartment. Pagbalik ko sa apartment, nakita ko si Sandro na naghahanda na para sa ritual. Handa ka na ba? Tanong niya. Biglang dumating ang mga pulis kasama ang SWAT team na pinamumunuan ni Captain Reginald. Walang kikilos! Sigaw ni Captain Reginald. Nagkaroon ng matinding barilan at napatay si Sandro. Hindi ito ang plano, sigaw ko habang nagtatago sa likod ng sofa. Sa huling sandali, nakumpleto ko ang ritual at isang supernatural na portal ang bumukas. Ito na ba ang katapusan? Tanong ko habang hinihigop ako ng portal. Pagmulat ng mata ko, natagpuan ko ang sarili ko sa isang bago, mas marangyang buhay. Hindi ko alam kung panaginip lang ba ito o totoo na. Pero lahat ng nakikita ko, sobrang ganda at parang hindi ko maabot dati. Mayroon akong bagong pamilya, ang aking asawa na si Rosario at mga anak na sina Hana at Mikey. Grabe, parang ibang tao na ako. Hindi ko na nga halos maalala yung dating buhay ko. Habang nag-a-adjust sa aking bagong buhay, napagtanto ko na may bagong bersyon ng aking sarili na nasa dating sitwasyon ko. Paano ko haharapin ito? Tanong ko sa sarili ko. Ang hirap isipin na may ibang Aldrin doon na dumadaan sa parehong bangungot na pinagdaanan ko. Parang gusto kong balikan at tulungan siya, pero alam kong hindi na pwede. Ang tanging magagawa ko na lang ay tanggapin ang bagong buhay na ito. Nagpasya akong ipagpatuloy ang kadena at magsettle sa aking bagong buhay. Dala ang lihim ng aking mga ginawa at ang bangungot na aking pinagdaanan. Ito na ang bagong simula, bulong ko habang yakap-yakap ang aking pamilya. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko maitago ang katotohanan, pero sa ngayon, masaya na ako na kasama ko sila. Ang mahalaga, nandito ako, buhay at may pagkakataong magsimula muli. Mga kaibigan, sa kwentong ito, natutunan natin na ang kapalit ng bagong buhay ay maaring mas malala pa sa inaasahan. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat sa mga anino sa dilim.